Nagsinungaling sila kay Steph Curry. Sabi nila, be careful what you wish for. Nitong nakaraang linggo, sumabog si Kendrick Perkins sa ESPN at hindi ito yung typical na hot take lang. Seryoso ang mukha niya. Ang sabi niya, teka lang, ang ginagawa ng Warriors management kay Steph Curry ngayon ay isang malpractice. Isang krimen sa basketball. Pero teka, di ba nakuha na nila ang gusto nila? Di ba nung February nakuha na nila si Jimmy Butler? Di ba meron silang second star? So bakit ganito pa rin? Bakit struggling pa rin na makapasok sa top 6 man lang? Ang sagot ay simple at masakit. They lied. Nagsinungaling sila. Pinangakuan nila si Steph Curry na bubuo sila ng contender. Pero ang ginawa nila, nag-panic trade sila para kay Jimmy Butler. At sa proseso, sinira nila ang tunay na DNA ng Warriors. Sinira nila ang strength in numbers. Ngayon, titingin ng iba sa box score. Hoy, ang lakas ni Steph, 30 points. Ang lakas ni Jimmy, 20 points. Pero yan ang patibong. Yan ang trap. Sa video na ito, hihimayin natin kung bakit ang pagbuo ng hero ball duo ni na Steph at Jimmy ang pumatay sa Warriors system. At ipapakita ko sa inyo kung bakit ang mga bagong rumors ngayon, sina MPJ, Trey Murphy, Nick Claxton ay patunay na nagpapanik na naman ang front office. Huli na ba ang lahat? Eto't let's dive in. Para maintindihan nyo kung bakit failure ang current roster, kailangan nyo munang balikan ang 2022. Ang huling beses na totoo ang Warriors sa kanilang sarili. Ang tawag ko sa team na ito ay The Hydra. Putulin mo ang isang ulo, may tutubo na dalawa. Alam nyo may sakit ang NBA ngayon. Tawag dito The Hero Complex. Ito yung paniniwala na kapag binigay mo ang bola sa pinakamagaling mong player at pinag-dribble mo siya ng 20 seconds, mananalo ka na ng championship. Nakikita natin to kay Luka, kay Tatum, kay Harden. Ang gaganda ng stats, triple-double gabi-gabi, MVP numbers. Pero pagdating sa dulo, pagod, ubos, talo. Pero may isang team na tumingin sa hero ball at sinabing na we're good. Isipin nyo to, noong 2022, sinabi ng lahat na tapos na ang Golden State Warriors. Matanda na sila, injured na si Klay, wala na si KD. Sabi ng media, window is closed. Pero anong nangyari? Nag-champion sila ulit. At ang pinaka-wild dito, hindi dahil binuhat sila ni Steph Curry mag-isa. Nanalo sila dahil sa isang philosophy na tinawanan ng iba noong una. Strength in numbers. Akala ng karamihan slogan lang to sa t-shirt. Marketing strategy lang para bumenta ng merch. Pero mali tayo. Maling-mali tayo. Let that sink in. Ang strength in numbers ay hindi lang slogan. Ito ay mathematical breakdown ng kalaban. Kapag 5 ang delikado sa court, sinong babantayan mo? Dati meron silang shield, si Andrew Wiggins. Bago siya na-trade, siya ang dahilan kung bakit hindi pagod si Steph. Siya ang sumasalo kay Luka, kay Tatum. Ginawa niyang impyerno ang buhay ng mga superstars. Ngayon, sino ang dedepensa? Si Jimmy? 36 years old na si Jimmy. Hindi na niya kaya habulin ang mga batang guards gabi-gabi. Dati meron silang sword, si Jordan Poole. Alam ko madaming haters si Poole pero aminin nyo man o hindi, siya ang third splash brother. Kapag pagod si Steph, siya ang pumuputok. 50, 40, 90 ang shooting splits niya sa playoffs yan hindi regular season. Nung tinapon nila si Poole at Wiggins para makuha si Jimmy Butler, at nagbawas ng tax, akala nila upgrade. Pero ano nangyari? Nawala ang motion offense ni Steve Kerr. Panoorin nyo ang laro ngayon. Steph dribbles, pass to Jimmy, Jimmy dribbles, isolation, fade away, walang cut, walang screen. Naging Houston Rockets na sila. Naging hero ball na. At ito ang punto ni Perkins. They are wasting his energy. Dahil walang depth, kailangan ni Steph mag-score ng 30 puntos gabi-gabi para lang manalo ng 1 point. Kapag 20 points lang si Steph, talo agad. Kasi wala nang Wiggins na sasalo. Wala nang Poole na puputok. Ang strength in numbers ay naging strength in 2. At sa NBA ngayon, hindi uubra ang 2 lang. Kaya ngayon nagpapanik na naman sila. Ramdam ng management na kulang si Jimmy Butler.
Kaya tignan nyo ang news cycle. Ang daming pangalan. Michael Porter Jr., Trey Murphy, Nick Claxton, Robert Williams. Unahin natin si Michael Porter Jr. Bakit siya ang number 1 target? Kasi alam ng Warriors na patay ang spacing nila. Kapag nag-drive si Jimmy, nagsisiksika sila sa loob kasi walang tumitira sa labas bukod kay Steph. Kailangan nila ng 6'10 na sniper. Pero ang tanong, kaya ba ng katawan niya? At may asset pa ba ang Warriors para makuha siya? Nandyan din si Trey Murphy. Ito ang dream target. Bata, mahaba, shooter, defender. Ito sana ang kapalit ni Wiggins, pero bakit ibibigay ng Pelicans ang future nila? Asa pa, di ba? Tapos yung dalawang bigs, Nick Claxton at Robert Williams, bakit sila hinahanap? Kasi aminin natin, matanda na si Draymond Green. Hindi na niya kayang maging sentro buong laro. Kailangan nila ng rim protector. Pero ito ang problema, at ito ang masakit na katotohanan. Wala nang bala ang Warriors. Naubos ang asset kakakuha kay Jimmy Butler. Yung mga young guys, si Kuminga, hindi na tumaas ang value. Si Podziemski, role player lang pala. So paano mo makukuha si MPJ? Paano mo makukuha si Claxton? So balik tayo sa malpractice. Ang ibig sabihin ni Perkins, sinayang nila ang oras. Ang pagkuha kay Jimmy Butler ay isang band-aid solution. Akala nila sapat na ang pangalan, pero nakalimutan nila ang sistema. Si Steph Curry ay 37 years old. Si Jimmy Butler ay matanda na rin. Si Draymond papunta na sa retirement home. Ang strength in numbers ay effective dahil binabalanse nito ang edad at galing. Pero ngayon pinipiga nila ang huling patak ng gasolina sa tangke ng mga lolo. Sabi ni Perkins, niloko nila si Steph at mahirap kontrahin yun. Pinangakuan siya ng tulong. Binigyan siya ng tulong na pangalan lang pero hindi fit sa sistema. Ngayon, araw-araw tayo nagbabasa ng rumors. MPJ daw, Claxton daw, pero sa totoo lang, ingay lang yan. Noise to distract us from the truth. The truth is, the Golden State Warriors dynasty died the moment they decided to trade away their depth for star power. They killed the Hydra to feed the ego. At ngayon, we are just watching the slow, painful end of the greatest show on earth. Kung Warriors fan ka, masakit to. Pero kailangan mong tanggapin. Jimmy Butler is a dog. Steph Curry is a god. But basketball is a game of 5, not 2 players. Sana mali ako. Sana makuha nila si MPJ. Sana magmilagro. Pero hanggat ganito ang sistema, don't expect a ring. Expect a retirement tour para sa lahat. Let that sink in. Ang bola ngayon ay nasa Warriors management.